kung tatanungin nyo kung saan ko kayo pwedeng dalhin kapag namimiss nyo yung Pilipinas, isa siguro to sa lugar na pagdadalaan ko sa'yo. Kaya tara, samahan nyo akong libutin tong Seafood City. Alam nyo, decades ago, ibang-iba yung pamamaraan nating mga Pilipino or yung sistema nating mga Pilipino sa pamamalengke. Pero meron dalawang bagay tayo na laging sure na hinahanap, budget at yung variety. Imagine niyo, ganito yung typical na pamamalengke dati, mga decades ago. Pumunta ka pa sa Broadview para sa karne, and then baka sa tabi nun, nandun yung paborito mong isda. And then isa pang lokasyon para naman sa mga gulay. So basically, sanga-sanga dati yung ways ng mga Pilipino ng pamamalengke. So after several years, na-realize ng mga big chains kagaya ng No Frills yung importance ng international goods. So nag-dedicate sila ng aisle kung saan available na yung ibang mga Asian products or international products. Pero yun nga, kulang pa rin. And then next part ng evolution, ito na, naglabasan na yung mga big Asian markets kagaya ng TNT or mga Foodland. Dito makikita natin yung iba sa mga mukhang familiar na mga Asian ingredients. From time na sanga-sanga yung pinupuntahan mo para mamalengke dati, itong mga big Asian markets, nandito na almost lahat. Nandyan na yung mga fresh na seafood, mga karne. So para siyang naging one-stop shop para sa ating mga Filipino na yun, lagi tayong mga busy dito. Mga lugar na very accessible, kahit saan makakakita ka. And then ang best part, itong mga Asian supermarkets na to, meron silang mga cooked food na binebenta. Para sa ating mga busy na wala nang time siguro magluto para sa iba sa atin. And yung mga panlasa na very familiar tayong mga Filipino. And finally, for the first time, ito, dumating yung Seafood City. Filipino first, Filipino owned. Andito na lahat Lahat ng Filipino products na hinahanap natin at namimiss natin sa Pilipinas, nandito na. Very accessible na halos bawat city sa North America merong branch. Meron din silang food court na specifically Filipino cuisine. So lahat ng hahanapin mo, lahat ng namimiss mo sa Pilipinas talaga, nandito na lahat ng klase ng food trip. And to be honest, other than Jollibee, wala na akong maisip na iba pang Filipino-owned company na ganito ka-mainstream na Filipino first dito sa buong North America. Ang Seafood City ay nagsimula noong 1989 sa National City, California. Simula sa isang maliit na tindahan para sa mga Filipino immigrants, lumaki ito ng husto at naging pinakamalaking Filipino supermarket chain sa buong North America. Ngayon, may mahigit na 30 branches na sa US at Canada. Dito sa Canada, unang binuksan sa Mississauga ang Seafood City noong 2017. At itong Scarborough location naman ay noong 2021. Mula noon, naging tunay na community hub na ito para sa mga Pinoy dito sa GTA. 15 years ago, dumating ako sa Canada, naalala ko yung difference ng availability ng Filipino products compared to now. So sobrang homesick ko dito, nalulungkot ako. Yung mga bagay na paborito ko sa Pilipinas, hindi ko makita dito. Parang dati maghihintay ka pa ng mga kaibigan mo na umuwi ng Pilipinas para makapagpabili ka ng mga Filipino products para mapadala dito. Parang itong C2 na to, na green na to, hindi naman nila ako binayaran para gawin to. Pero isa to sa mga paborito ko talaga sa Pilipinas dati. Sobrang ilang taon ko hinintay para maging available dito sa Canada. Ngayon, nandito na, tinan nyo, sobrang dami. Very accessible, daling mahanap. Nandito tayo ngayon sa pinaka-paboritong parte ng karamihan sa Seafood City, including ako, yung food court niya. Imagine niyo dati, mag-grocery ka, mga 2 oras ka magsispend sa supermarket or sa grocery, and then magugutom ka. Diba? Dito sa Seafood City, nandito na, pwede ka nang kumain sa loob mismo pagtapos yung mag-grocery. Or even bago kayo mamalengke, nandito yung Grill City. Dito sa Grill City, makita mo yung iba't ibang mga familiar na mga Filipino na ulam na meron tayo, from mga adobo, menudo, mga barbecue steak, and then nandyan yung Crispy Town, my personal favorite,
lahat ng mga putok-batok from crispy chicken skin, mga crispy na bituka, mga pork chop, liempo. And then nandyan ang Noodle Street. From the name itself, dyan natin makikita yung mga mami, mga lugaw, mga sabaw na comfort food nating mga Filipinos. For example, dinala mo yung pamilya mo dito, yung anak mo gusto niya ng barbecue, and yung kapatid niya gusto naman ng mga putok-batok. Ikaw personally gusto mo ng lugaw or ng soup. Instead na dadayo ka pa sa iba't ibang mga lugar para mabili yung mga pagkain na gusto nyo, ito, all in one na. You know, at the end of the day, man, time is gold. Dahil para ditong iba't ibang brand ng vegan longganisa. Sobrang paborito namin to pero hindi ko alam na meron ditong iba't ibang brand. So baka kailangan kong bumili. Para sa mga Filipino sa Scarborough at buong Toronto, bahagi na ng buhay natin itong Seafood City. Sa gitna ng busy na buhay sa Canada, binibigay nito ang comfort food at connection sa kultura natin. Para sa mahigit na 300,000 na Pinoy dito sa GTA, ito ang lugar kung saan mararamdaman natin na parang nasa Pilipinas pa rin tayo. Okay, so nandito tayo sa isa sa mga dahilan ng madalas kong pagpunta rito sa Seafood City, itong Crispy Town. Lagi akong pupunta rito para bumili nitong mga to. At I can get half a pound ng pork bung. So ito yung chicharon bituka or pork bung. Lagi ko itong binibili dito, hindi ko alam. Sobrang paborito ko siya. Alam nyo, isa pang maganda dito sa Seafood City, meron silang mga gantong hot to go meals. So, minsan kasi nagiging sobrang crowded ng food court nila, mahaba yung pila. So, ang lupet na merong mga gantong nakapak, nakuha ka na lang dito pag nagmamadali ka na or gutom ka na, di ba? Mas mabilis ka sa pipila ka pa. So, personally, lagi namin itong ginagawa kasi lagi kaming busy tsaka nagmamadali. And very konti lang talaga yung time na may spend sa pamamili ng pagkain. So, dito sa Seafood City, meron ding bakery. Nandito yung Baker's Avenue. So, personally, dito ako bumibili ng mga pandesal and yung mga ube pandesal na ganito. Dito mo makikita yung mga iba't ibang variation na mga Filipino pastries na meron tayo. And yun, kung makikita nyo, all-in-one na talaga tong Seafood City. Even bakery nandito na. Random story lang. Every time nakakita talaga ako ng mga purple, ang dami dito mga ube. Parang gusto ko laging bilhin. Parang sarap-sarap niyang kainin. Sobrang appetizing sa paningin ko. So kung mapapansin nyo, habang naglalakad tayo dito, meron pa rin tayong mga nakikitang Filipino products na hindi tayo familiar na brand. Ito yung Pamana. Ito yung in-house brand ng Seafood City, meaning hindi to available sa Pilipinas. Dito lang to sa North America. And especially now na inflation, I guess may value talaga yung Pamana na brand na to. Kasi mas mura talaga sila compared dun sa mga kilala natin na brands. And nagsimula lang sila dati sa mga ilang canned goods kagaya ng corned beef. And ngayon, sobrang daming variety na. Meron ng mga gata, mga instant noodles, ito, mga jackfruit, mga kaong, and iba't ibang mga fruit cocktail pa. So kung ang priority nyo is value and variety, I guess worth na ma-check out itong Pamana brand. Alam nyo, isa pa sa mga ginagawa nila dito sa Seafood City is yung meron din siyang pagka-community aspect eh. Dito sa likod ko, may stage dyan na minsan nagiging karaoke, minsan mga nagpe-perform. And then recently, yung isa sa mga patok na patok, baka nakita nyo sa social media, is yung Late Night Madness, kung saan after hours itong Seafood City, para siyang nagiging club na nagkakaroon ng DJ at mga sayawan na welcome ang from mga tito-tita into kung mga teenagers siguro na pwede. And even si Mayor Olivia Chow, may mga araw na pumunta siya doon para makiparty dito sa Seafood City. Mga pala guys, hindi pala ito bayad. And na-realize ko lang na first time kasi ito na merong ganitong Filipino-owned, Filipino-first na supermarket dito sa North America and pioneer doon ng Seafood City. Maraming salamat sa Seafood City dahil nayaan nyo kami mag-film dito para ma-share natin itong storya na to.
Ayun, ito yung Seafood City. Kayo, anong paborito niyong binibili dito? Kwentuhan niyo naman ako and re-replyan ko kayo. Yun lang, peace!